Tulfo din ugali ni Willie, user. Magandang tanghali po. Uy, teka lang ha. Mamaya, biglang endorso ni Tatay Digong. Huwag natin sagarin. So far, ang ayaw ko lang sa kanya, biglang bumawi. Ang ayaw ko lang sa kanya ay yun nga no, yung bakit ikaw ang lalapitan ni Tatay Digong? 'Di ba sila lahat ang lumalapit kay Tatay Digong? Grabe naman. Alin ba ang pangpatangkad? Sino pala? Sino daw ang pampatangkad? Ah, ako wala po akong sinasabi na wag nyo pong paniwalaan yung mga vloggers nyo. Ang sinasabi ko po, 99% ng sinasabi nila, paniwalaan nyo. Kaya nga kayo naging tagahanga niya mga yan, nagalingan kayo. Pero pagdating po sa line-up, no? Pagdating po sa, ipaubayan nyo naman sa master. Kung Duterte lang kayo. Kasi kung hindi naman kayo Duterte talaga, bakit nyo poproblemahin yung sarili nyo? Kasi kung totoong Duterte supporter kayo, ipabayan nyo kala Tatay Digong yung pagla-line up, no? Pwede naman kayong may personal kayo. Kasi gusto nyo yan eh. Tsak naman may maiiwan eh. Alam ko, so far, parang may dalawa pa eh. O di sariling yun, yung dalawa. Pero yung line-up po ng mga Duterte, pabaya natin kay Duterte, hindi po ipabaya sa mga vlogger. Kahit po kay Badong, wag po kay Badong. Kaya nga sila ang mga politiko, kaya nga tayo follower lang. Ang problema kasi ng mga vlogger minsan, sa sobrang kasikatan, medyo kahit hindi nila naunawa ano yung purpose bakit kasama si Bato at si Bungus na dapat iboto at si Ipe, kahit hindi nila dahil hindi nila maunawaan, hindi na nila iboboto. Sino pala yung gusto nyo iboto? Kung hindi si Bato, si Ipe at si Bungo. Matina Davao, ano po ang pakiramdam na mamit ni Congressman Marcoleta? If ako yun, magpa-picture-picture ako siguro na may Star Trek. Ang pakiramdam ko po, yung iba, okay naman na mamit ko sila, yung mabidyohan. Pero yung sinabi niya kasi, para ako nasa alapaap eh. Talagang hanggang ngayon po, hindi po ako makapaniwala. Sa dami po ng mga kakilala ko, lalo na yung sa college, mga college friends, bumabati sa akin, uy, iba na yung level mo. Ikaw lang daw pinanonood ni Marcoleta. Hindi ako... sa totoo lang po, ang bala ko noon yung magpapatawa lang ako. Ito, magkikita na kami ni Marcoleta. Tapos aalis na siya. Di ba? Kasi paalis na siya eh. Ito na pagkikita ni Badong at ni Marcoleta. Tapos aalis na siya. Ay, hindi ako nakita. Susundutan ko na lang. Ganun po yung bala ko lang noon. Habang nagaganon ako, nag-ayos ako ng camera ko na papalapit na si Marcoleta. Tinapik ako, Badong Aratilis. Nanonood ako sa'yo. Wala na. Lutang moments na. Biruin mo sinabi ko, dahil diyan papakainin ka. Papakainin ko si Marcoleta. Buti na lang marunong eh. No? Marunong yung mama eh. Hopya na lang. Ayun. Hindi ako napahiya. Ang galing sumalo eh. Magaling. Ano na ako nun, yung lutang na kung iniwan niya ako ron, yung papakainin kita, pahiyang-pahiya ako sa buhay, no? Nakakaya kaya yung mga sinabi ko. Sumisigaw pa ako, pati yung tawa ko eh. Natatawa talaga ako noon, pero yung parang OA, yung tawa. Pag pinanonood ko ako, nagkikringe ako sa tawa ko. Ano ba naman tawa mo ba doon? Lutang na lutang ka.
May bataan si Marcos sa Sandigang Bayan, saan pati si Mayor Rama wala nang mapuntahan ng mga Pilipino. Meron po, boto tayo. Huwag nating iboto yan. Mag-iisip po yan mga yan. Pag natalo po sila, bihira po natatalo sa midterm yung mga incumbent. Bakit ayaw nila kay Attorney Vic? Number 1 sana siya. Best enemy ni BBM ngayon, maraming lalabas na baho pag manalo yun. Sino po ba ayaw kay Attorney Vic na naman? Meron pa rin ayaw kay Attorney Vic. Hindi po siguro Duterte supporter yung mga. Medyo critical ang pagpili kay Willie. Ako, eto, yun lang, yun, nabubuisit lang ako kasi parang pa-importante. Tapos sinisik niya talaga yung First Lady. Sinasabi niya sa Malacanang na hindi siya kalaban. Sa akin, kung ako lang masusunod, tablado na yan. Hindi ko isasama sa team ko yan. Pero syempre, hindi naman tayo, follower lang ako eh. Mas matalino sa akin si Tatay Digo. Pagdating sa politika, mga master na yan sila eh. Lahat ng kumalaban kay BP Inday, wag iboto. Correct. Pero tindi, no? Yung mga young guns, no? Palaban, no? Lalabanan si Pulong. Tapos yung sa Bicol, sabi ko talaga lalabanan niyo yung mga lagman. Si Bonggalon ba yun? Sir, landslide na Dutertes dito sa Davao. Sir Bads, basta wag na wag iboboto mga Tulfo, lalo na si Rapi Tulfo kasi naboto na po si Rapi. Baka si Erwin po ang gusto mong sabihin. It's just simple, guys. We will vote whoever PRRD will endorse. Whoever puts down RBP Sara, we should not vote for them. Tama yun eh, di ba, John Flores? Ganun lang nga po talaga sana kasimple, di ba? Kaya lang nga, meron pong mga nagsasabi na dapat hindi boto yung si ganito, si ganun. Yun po yun eh. Kaya dapat, sabi ko nga, hindi ko naman sinisiraan yung mga vlogger. 99%, lahat na sabihin ng vlogger na binibiliban nyo, paniwalaan nyo. Sundin nyo yung sinasabi. Pero yung pagtakbo sa politika, yung diskarte ng paano ipapanalo yung ipaubayan natin kay Tatay Digong yan. Di ba? Lahat ng inendorso, number 1 pala niya. Ha? Nakita ko, sabi niya, may number 1 senator. Si Marcoleta. Grabe, no? Grabe pagkabilib. Alam nyo, sa totoo lang, bakit bilib na bilib si Tatay Digong kay Marcoleta? Yung mga matatalinong tao, bilib yan sa kapwa matalino. Eh. Alam nyo na ngayon kung bakit nanonood sa akin si Marcoleta. Kinakailangan ko pa bang ispilengin niya? Alam nyo na ngayon kung bakit sila nanonood. Di ba? Kahit tayo pa ang pinakakulelat pagdating sa views, okay lang yun. Nakakataba pa rin ang puso na sila yung nanonood. Kayo din, be proud. Kasi yung iba, marami pong mga DDS, marami pong mga Duterte supporter. Hindi po nila na-appreciate yung si Badong Aratilis eh. Kayong nakaka-appreciate kay Badong, be proud kasi kahileran nyo sila Marcoleta, sila Ka Eric, sila Doc Badoy. Doon pa lang dati, nung sinabihan ako nila Kaya, oy, Badong. Tapos bubulungan pa ako, pinapanood kita lagi. Ang galing-galing. Talaga? Isip-isip ko talaga. Tapos si Badoy din, pinapanood kita. Pero hindi nila yung hindi yung katulad kay Marcoleta na pabulong lang habang nagpapapicture ako. Kinikilig ako eh. Ako na nagpapapicture, tapos binubulungan ako nung pinapanood kita. Inendorso ba na Tatay Dig si Rebillame? Hindi po. Noon.
Ini-encourage niya. Tingin ko diyan, boss. Eh, yung pagtaas nga ng kamay sa kanya, dinideny na ni Willie Revillame. Hindi naman daw endorsement yun. Parang yung nung sinasabihan siya na in-endorse ka ni Tatay Diggs, parang gusto niyang tablahin. Hindi, hindi. Tapos sasabihin niya bigla yung Malacanang. Sir, si Ben Bitag, magaling mag-English, matalino rin ba? Hindi, no? Yung diction niya, lupit eh. What I can say, talagang, ano yun, no? Pag nanalo sila ni Beatrix, di dalawa silang nag-English, no? When I grow up, I'd like to be. Ganun magsalita yun si Beatrix. Eh. A brave, strong, and robber of the sea. News Press F from SMNI, Muntinlupa City, Judge Henergito, itinalaga ni BBM bilang Associate Justice ng Sandigan Bayan. Siya daw nagbasura sa kaso ni Laila de Lima. Ano, no? Talagang binibigyan nila ng premyo lahat. No? Pwede ba mag-apply hair cutter sa Bucor, Boss Buds? Pwede. Hi to Sherry. Dito sa Calamba, galit na mga tao kay Dan Fernandez. Sana maraming matalo dyan sa mga taga-Congress na nanggigipit kala BP Sara. No? Yan ang ano nyo. Di ba napaka-ironic? Pinagtulungan nyo si Marcoleta, tinanggalan nyo ng mga ng vice chairmanship, tinanggalan nyo ng membership, magiging senador. Eh kayo, delikado pa kayo sa pagiging congressman nyo. Baka hindi pa kayo manalo, di ba? Kurips. Yung mapagbigay ako sa libre, katulad ng pagmamahal, mapagbigay ako dyan. Katawan lupa ako, pwede nyo abusuhin anytime. Hindi ako papalag. Talagang win-win ang pagkakaupo ni BBM sa Malacanang, taong bayan na natalo. Kailangan may matutunan tayo dito, wag na sanang maulit pa. Wala na talaga. Hindi na tayo uulit sa pamilya na yan. Yang pamilyang Marcos, Romualdez, Araneta, hindi na po dapat maulitan yan sa Malacanang. Tama na yan. Sama na rin natin yung mga pamilyang Aquino, baka may magbalik pa eh. Tigil-tigilan nyo na kami. Boss Buds, pag pinag-disqualify ni Risa si Kibuloy, dapat lahat disqualify, sina Castro, Ben Tulfo, Erwin Tulfo. Correct. Ayan nga, ma-convicted si Kibuloy nga. Sinampahan pa lang ng kaso, di ba? Boss, alam pala ng palasyo may ahas ayon kay Sangkay. Ahas? Kawawa naman yung vlogger nila, pinagbibintangan. Isa daw sa vlogger nila, ahas daw ni Duterte. Niniwala kayo, magbabayad si Tatay Digong, magbabayad ng ano?